Hello everyone! Welcome back to my channel, and if you're new here, welcome po sa aking channel. Thank you for subscribing, and if you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. 2,000 subscribers na po ang ating munting YouTube channel. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe at patuloy na nanonood po ng aking mga vlogs. Happy po ako na natutuwa po kayo at nakakatulong po yung mga videos ko para ma-motivate kayo sa inyong mga paglilinis ng bahay, pag-organize at pagde-decorate. Sabahan niyo po ako every week na maglinis, mag-decorate at mag-organize ng ating mga tahanan. So sa mga nakaraang vlogs ko, nakita niyo po na nagre-decorate po ako ng mga bedroom namin. Actually, yung masters at saka yung kids room pa lang naman yung natatapos kong ligpitin. So, kailangan ko pang ligpitin yung sala at saka itong playroom. So, kasabay ng pag-redecorate po na yon is yung sandamakmak na labahin after. Kaya ngayon, yan ang hinaharap ko yung unending na laundry natin. Alam ko, feel na feel yan mga mami kasi talaga yung laundry never natatapos yan. Actually, weekly akong mag-laundry lang ngayon since yes, konti naman yung lalaban ko dahil nasa bahay lang naman kami palagi. And then, every Sunday ako kung gumawa ng laundry. So, ito, natapos ko na yung laundry namin kahapon, yung mga house clothes namin. And then, nadagdagan lang siya. Mas madami akong nalaban ngayon dahil nga sa pagre-decorate ng rooms. Pakita ko sa inyo kung paano ako mag-fold ng clothes. Mas babagalan po natin ang video. Kasi may mga nagre-request na gusto po nilang makita, maigi yung kung paano ako mag-fold ng mga clothes. So, gagawin po natin yan today. Alam ko, marami pong mga mommies na super hate talaga mag-fold ng clothes. Kasi totoo naman po ay nakakatamad siyang gawin at nakakaantok gawin. Pag nakahanap kayo ng system sa pag-fold ng clothes or ng method na mas babagay sa family ninyo, mas magiging madali na yung pag-fold ng clothes. And syempre, yung pag-keep na organized yung inyong mga closet. So, papakita ko sa inyo kung paano ako nag-fold ng clothes. And yun yung para sa amin effective na way para tumagal na organize yung mga closet namin. So, samahan niyo po ako sa aking laundry day today. Mag-fold po tayo ng clothes at maglaba po tayo. Sabayan niyo po ako. Ito itsura ngayon ng study area. At saka itong way papunta sa mga ibang rooms. Saka sa gym ni Daddy. So, ganyan ang itsura niya ngayon. Kasi kailangan ko siyang i-dry. Tapos ito, magulo yung study area. And then, punta tayo dun sa playroom. Ito naman yung mga nilaban ko rin kahapon. Kaso tuyo na to. Kailangan ko na yang tanggalin at i-fold dahil may mga isasampay pa ako na nakasalang naman sa washing machine. Yung mga curtains naman, sinalang ko na rin. So, ganun talaga kapag month end, ang dami kong labahin dahil nagpalit nga ako ng mga beddings at saka ng curtains at throw pillowcases sa mga rooms. So, ito ngayon, yung mga kalat ng mga bata, nag-drawing sila dito kanina. So, hindi naman ganun kakalat. Ito yung laundry area. So, ito na lang yung isasalang ko today. Ito pa yung mga bedsheet, pillowcases, mga throw blankets, saka mga throw pillowcases na hindi ko pa nalalabahan yung mga tinanggal ko from mga bedrooms. Yan na lang sasalang ko and then tatanggalin na natin to dahil tapos na siya yung mga curtains. Ito yung ginagamit ko. Nakita nyo na ba to guys? Yung bagong Ariel Machine Expert. Ang ganda-ganda ng lalagyan niya. Nakakatuwa. Yung cute na washing machine. Hindi sponsored ng Ariel po ang video na to. Pero gusto ko lang pakita sa inyo kung gaano ka-cute yung kanilang lalagyan nung sabon na itong Machine Expert. So, ayan siya. Powder siya. And nagamit ko na siya. And maganda talaga siya. Actually, Ariel user talaga ako. And then, itong isang to, tinry ko lang din siya. And maganda talaga siyang gamitin. Makikita nyo yung laundry area ko nangangailangan na ng kalinga. Ang dumi na no. Itong mga patungan niya, itong mga shelves niya, madumi na. Gusto ko sana siyang i-repaint. Kaso, parang pinag-iisipan namin ni Daddy kung i-repaint ba siya or i-cover up na lang ng mga wallpapers yung bawat shelves. Kasi, ganun pa rin, madudumihan pa rin naman siya kung i-paint ko lang. Pero actually, mas gusto ko na i-paint lang siya. We'll see kung ano yung gagawin namin ni Daddy.
Pero sinuggest ko na sa kanya na gusto kong repaint na lang. So, ayan siya. Oh, ang dumi na ng mga ilalim. Kasi pag syempre pinupul ko yung basket, pag hinahata ko lang din siya, ayan, nagkakaroon na siya ng mga marks. So, sana mapaganda ko to kasi medyo naiirita na ako sa itsura niya. And then, yan yung mga dispensers ko ng soap. Ito pa yung iba, dito sa taas. Ayan, nakita niyo ba? Yun. Kasi hindi yan ang ginagamit ko ngayon. Nagpa-powder ako ngayon. So, makikita nyo, meron akong step stool, meron akong maliit na bangki nito na black dun sa may washing machine. Kasi, hindi ko masyado maabot yung washing machine kasi nakaangat siya. Hindi na yan binakbak yung semento dyan para maibaba yung washing machine. So, ayan, naglagay na lang ako ng bangko para maabot ko siya. And then, magtataka rin kayo, bakit ba sa loob ako ng bahay nagsasampay? Meron naman kaming sampayan sa taas. Kaso, syempre by schedule pa yung sampay ko doon. And then, bawal din kasi ako magbuhat ng mabigat. Kaya kung ako lang mag-isa sa bahay, hindi ko siya pwedeng buhatin paakyat doon sa taas. So, dito lang ako sa bahay, sa loob ng bahay, nagkasampay. Total naman, halos tuyo na rin naman to, konting air dry lang. Kaya okay na. Actually, ganitong buhat, kapag papunta pa lang po sa playroom, kasi doon ako nagsasampay, iniiwasan ko na din yun. Si daddy pa yung gumagawa yan sa ngayon. Kasi talagang medyo nagiging masama na yung lagay nung tahi ko, kasi cesarean ako. So, para ako nagkaka-hernia, sumasakit yung right side ng abdomen ko kapag nagbubuhat ako ng mabibigat. So, hanggat maaari, iwas buhat ng mabigat. Kaya yung mga pinapabuhat ko, si daddy na lang yung gumagawa para sa akin. So, ngayon, sasalang na ulit natin tong iba pang natitira. And, sa wakas, malapit na tayo matapos maglaba. So, gamitin natin yung ating napakakit na Ariel. Hindi po ito sponsored. Pero kung gusto po nilang sponsor, why not? Joke lang po. Okay, magsasampay na ako. So, papakita ko muna sa inyo ngayon kung paano ako mag-fold ng aming comforter, tsaka ng blanket, and ng fitted sheet. Alam ko marami nahihirapan kung paano mag-fold ng fitted sheet. So, kuya natin itong mga sinampay ko. Tuyo na to. So, gusto kong ginagawa pa, nag-fold ako ng comforter. Nilalapag ko talaga siya either sa higaan or kung saan pwedeng malawak na space na malalagay ko siya. Para mas straighten ko siya ng maayos. Then, pufold ko lang siya. Ayan. Ako sasama itong mga pillowcase niya. So, yung pillowcase, fold nyo lang sa dalawa. Fold ulit. Ganun. So, ulitin nyo lang yung sa lahat. So, gusto kong ginagawa to, pagkatapos ko silang ma-fold lahat, nilagay ko sila sa gitna nito, tapos binabalik ko siya doon sa bag na pinaglagyan ng mga comforters ko, tsaka ko siya kinikip. So, ganung way ko siya tinatago. Para mas hindi siya naaalikabukan, tsaka kitang-kita yun naman kasi transparent naman yung bag na pinaglagyan niya. So, kunin natin yung fitted sheet. Ang ganda ng mga sampayan ko dito sa bahay. Kasi ayaw ko talaga umakyat pa para magsampay.
Dahil unang-unang hirap umakyat at bawal na ako magbuhat. So, paano pag wala yung asawa ko? Wala na akong mautusan. Hanapin niyo muna yung mga corners ng beddings niyo. So, ito yon. So, may 4 yan. Ang gagawin niyo, pagtatapatin niyo siya. So, yung sa loob niyan. Loob niyo siya, pagtatapatin niyo, pasok doon sa isang loob. Siya mahanap, wait lang. Yan, ganun din yung kabila. So, itapat nyo lang din siya. So, ayan na. So, ganito yung magiging itsura niya. Okay. So, ang gagawin nyo, kukunin nyo ulit to. Pasok nyo yung kamay nyo sa ibabaw. Tapos, tatapat nyo rin siya dun sa pinagtapat nyo una. Tapos, pagpag nyo ng konti, para mag-match tong ilalim, ilapag nyo na siya. Then, ito yung straight side na susundan ninyo. Kasi itong isa, sayaan nyo lang siya, i-fold nyo lang to kung paano susunod yung mga garter. So, pag naayos nyo na siya, yan, nakikita nyo yung itsura, ganyan na magiging itsura niya. I-fold na ulit natin siya. So, fold nyo ng 1. And then, 2. So, ganito na yung magiging itsura niya ngayon. So, yan, nakita nyo na pantay na siya. And then, 3rd. Then, fold pa ulit. So, ayan na. Very neat na yung itsura ng fitted sheet nyo. Tapos, sasama na natin to. And then, itong ating comforter. Susuot lang natin siya sa loob. Para kapag naghahanap kayo, mas madali kasi sama-sama na siya. Then, nalagyan natin siya sa loob ng plastic niya. Ang bag niya. So, ganun lang ka-easy, tapos ganun lang siya, ganyan siya kalinis tignan. So, nakalimutan natin isama yung blanket. So, isama na natin siya. Folding muna natin. So, tingin ko sa blanket, alam niyo na to, mas madali to kaysa sa fitted sheet. Yun talaga yung napakahirap i-fold. Alam ko, maraming nag-struggle sa pag-fold ng fitted sheet. Pero itong blanket, tingin ko, kayang-kaya nyo na to. Ganun lang ka-easy. Insert lang natin siya dito sa gitna. Para alam natin, para sama-sama lang siya dyan, pag kailangan lang natin siya. So that's it, para sa pag-fold ng comforter at ng fitted sheet. Yun na yung last laundry natin for today. Kasi wala na yung kung sasampayan. So, pag natuyo na muna yung mga laundry ko, bago ko lalabahan yung mga pamana kong clothes sa mga anak ko. So, tanggalin na natin to para masampay at marami pa akong ipupunod.
Ngayon naman po na tayo ng mga damit. Ni-request ninyo na gawin ko siyang mabagal lang, huwag ko siya i-timelapse para makita nyo kung paano ko siya fino-fold. So ngayon, pakikita ko lang sa inyo kung paano fold yung ilan, and then yung the rest, ita-timelapse na natin. Kasi baka naman makatulog kayo habang pinapanood itong video na to. So, ganito yung ginagawa ko sa mga pajamas ng mga bata. So, una, itong shirt, po-fold ko muna ng dalawa. Then, fold yung sleeves. And then, kukunin ko yung partner niya na pajama. So, fold nyo lang din siya. Pantayin nyo. Then, po-fold ko into half. And then, fold again. Tapos, itong part na may garter niya, yun yung tatapat ko sa other side nitong sleeves. Yan. Lalagay ko na siya dyan. And then, bago ko ipo-fold yung t-shirt. So, para pag yung pajama nyo, naka-pair na kaagad siya. So, yung mga damit ng bata, pag ino-organize ko siya sa closet, yung patong-patong pa na pagkaka-organize. Pero, pag sa amin naman ng asawa ko, doon sa closet namin, yung ganitong klase ng pag-organize ang ginagamit namin. So, nakastock siya ng patay yung ganito, then nakalagay ito sa mga closet namin. Sa mga bata, gusto ko rin gawin ganun soon, pero soon na kapag may budget na akong pambili ng mga organizers para ma-stock ko siya ng ganito rin. Kasi napaka-effective talaga nito for us, tumatagal yung pagka-organize ng mga clothes. So, balik tayo sa pagpo-fold. Ito na nga yung pajamas. Then, the next one, yung dresses. Siyempre, yung mga girls ko, mahilig sa dresses na pantulog. So, normally pala, ang mga pino-fold ko lang is yung mga pambahay namin. Or mga sleeping clothes. Shorts, mga ganyan lang. Pero, yung mga going out clothes namin, nakahang yan, nakahangers. So, pag nagpo-fold tayo ng dress, so, fold nyo lang siya ng 1/3 niya. And then, fold nyo ulit siya. Fold ng 1/3. And then, one more. So, yan. Ganyan siya. Para pantay na pantay at neat tignan. So, yung mga sando, ganun din. Kasi para lang naman siyang katulad ng dress. Same with the shirts. Pareho lang halos to nung ating dress. So, short naman, fold nyo lang sa center. Iayos nyo yung crouch nito. Tapos, fold ng half. Pinold ko rin to ng konti. Ayan, baka hindi nyo nakita. Pinulit ko. Then, fold ng isa pa. So, ito na yung itsura ng shorts natin. So, ngayon naman, paano naman yung shorts ko? So, shorts namin ni husband. Kasi nga, nakaganto kaming lalagyan. So, sa short ko naman, ganito yung way ko ng pag-fold. Fold nyo siya. Tapos, fold nyo ulit ng isa pa. Tago nyo to. Then, fold ng third and then third. Tapos, kasya na yan dito. Kasi yung sa short ko, pag ganito ko siyang nilalagay naman. Kasi mas maliit yun sa akin. Yung sa akin, pag ganito. So, wala yung nalagyan ko dito. So, tatabi muna natin to. So, ito ngayon yung kay husband, yung short niya. Hindi kami mahilig magplansya ng mga damit. Ang pinaplansya lang talaga namin mga pang-alis. Kaya pag naglalaba kami, hanggat maaari, pag talagang maigi para iwas dukot. Tipid din sa kuryente, kaya hindi rin kami namamalansya na. Mga uniforms lang talaga at saka yung mga pang-alis na kailangan talagang plansyahin. So, ayan. Fold lang natin sa dalawa. Align nyo ng maigi. Tapos, fold nyo to ng konti para maging straight siya. Fold to. Parang 1/4 siya o papunta siya doon sa half ng pants. And then, fold din yung other half. So, ayan na siya. Then, tsaka nyo ulit i-fold. So, ito na yung itsura niya.
Ngayon, tatayo na yan pag nilagay nyo dito sa loob ng box. So, ayan na ngayon yung itsura ng mga shorts niya kapag naka-organize na sa box. Diba, ang gandang tignan, so satisfying. Kasi ang organize niya. Tsaka ang daling pumili pag kailangan ninyo. Kasi ang asawa ko, ang problema talaga niya, kapag kumukuha siya ng damit, naglalaglag yan na lahat, nagugulo ka agad. So, ito yung tingin namin na effective para sa amin talagang mag-asawa. Dahil pag kukuha kami ng gamit, makikita mo kaagad kung ano yung meron ka. At pag kumuha ka ng gamit, tignan nyo, hindi siya nagugulo. So, ito yung gusto namin talagang way ng pag-organize ng clothes. So, yung sa mga bata, sana soon magawa ko rin ganito. Then, next, yung boxers naman. So, yung boxers niya, ganito lang, fold ko siya. Then, fold again ng half. Then, syempre, maiiwan tong part na to. Fold ko lang to ulit hanggang magpantay yung itsura niya. Then, fold ng isa pa. Parang iwa 1/4 mo din siya. Katulad ng short kanina. And then, open nyo tong garter. Isa lang. And then, ipasok nyo to. Ayan. So, ganyan na yung shorts niya, yung mga boxers niya, para mas mabilis makuha. Tsaka mas maganda siyang i-keep. And then, yung sa shirt, so, kasi ito naman yung mga kalimitan namin pinafold. So, yung mga pangbahay na shirt, pinafold lang namin. Pero yung mga pang-alis niya, lahat yun nakahanger din. So, fold nyo yung shirt ng third. Fold yung sleeves. Actually, ibabagay nyo to kung gaano kalaki yung paglalagyan nyo din para mas maganda. So, ayan na, straight. And then, fold nyo siya ng 2/3 lang para mas mag-iiwan kayo ng konti dito. Then, yung iniwan nyo, i-fold nyo na ng hanggang doon sa half. And then, fold again. So, pag tinayo nyo siya, ayan, tumatayo na yung t-shirt. So, ilalagay natin siya ngayon dito. So, diba, ang ganda niyang tingnan. Tapos, ganun din sa sando. Wala lang siyang sleeves, pero same na same lang yung gagawin ninyo. Kapag halimbawa naman, sobrang laki ng mga damit, minsan pinafold ko pa siya ng konti pa. Halimbawa, ito, pinold ko siya ng third lang, tapos sobrang malaki siya dito, pwede nyo rin ilagpas, tapos saka nyo siya ipo-fold ng isa pa. Kung masyadong malaki yung t-shirt, tapos hindi magkasya dun sa size ng box niyo. Pero to kasya to, sakto lang siya. Ito palang box na ginagamit ko, shoe box to, na nabili ko sa Landmark. Ito rin naman, itong storage box naman na to, nabili ko naman to sa Plastic Warehouse, ito sa Malabon. Meron din ito sa Landmark. So ito, balik tayo ulit. Fold ko lang yan. Same dun sa shirt. Iwan tayo ng a third. Tapos, fold, fold. Ito na yung sando nyo. Medyo hindi ito tumatayo kasi malambot siya. Pero once nilagay nyo dito, ayan, hindi pa rin naman siya nagugulo. So, last na sample natin is yung dress. Dress ko. Mga pantulog. Ayan natin konti, masikip. So, ito yung sinasabi ko na pag mas malaki siya, i-fold nyo pa ng isa pa. Yan. Fold nyo ulit. And then, ito naman, depende sa size, kasi medyo mahaba to. Pina-fold ko na ng sagad na buo. Tapos, saka ako fold ng 3. Then, ito na yung itsura niya. Then, lalagay ko na ulit siya dito. So, itong mga boxes naman namin, may kanya-kanyang box yan. Siyempre, may box ng sando, may box ng mga dresses, may box ng shirts. Para, pag naghahanap din tayo, mas madaling makita. And, ginagawa ko rin siyang color-coded. So, I think yun na lahat yun. Mag-fold na tayo mas mabilis.
That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Sana po ay nakakuha kayo ng motivation para masimulan nyo na at matapos nyo na ang inyong mga labahin at tiklupin. See you in my next video. Bye!